Good day sa ating lahat mga bossing. Meron tayong Nissan Navara Frontier 2011 model to mga boss. Problema nito mga bossing ay ayaw nang umusad. Hinila lang namin to doon sa barangay Pinagalaan mga boss, kung hindi nyo na yung may doon paliguan, kasi itong sasakyan mga boss ay galing Cebu po to. Nag-tour sila dito sa amin sa Mindanao. At doon sila naabutan doon sa may sa swimming pool doon sa barangay Pinagalaan, kung alam niyo yung mga boss. Hinila ko na to mga bossing papunta rito kasi sa bundok yun. Hindi pwedeng doon tayo mag troubleshoot. Ang problema nito mga bossing ay nawawala yung indicator light niya dito. Wala siyang drive naka-indicate dito mga bossing. Tingnan natin. I-on natin, ay cambio natin, dapat mayroon siya. At pangalawa mga boss, sira tong selector niya. Ito, ipupus lang na natin ito bago tayo makakambyo yan. Wala siyang naka-indicate na na drive, reverse sa kanyang dashboard. Yun ang problema ng may-ari. Tapos lang natin to, tapos cambio natin. Yan, tapos andito, pero dapat mag-indicate yan dito. Yung naka-reverse siya ngayon, dito wala. Tapos lagay natin sa neutral natin, yan, naka-neutral, wala pa rin yan. At drive, wala pa rin, yan number 3, wala pa rin talaga mga boss. So solve natin, wala naka-indicate. Lagay natin sa park ulit, lagay natin, naka-drive na yan, naka-neutral, wala. Reverse, meron naman siyang ilaw mga boss. Yan may ilaw naman yan. Naka-neutral, naka-reverse, pero dito sa kanyang indicator wala. Wala siyang naka-indicate dito sa dashboard. Lagay natin sa park, dapat naka-park yan mga boss. Yan nakalagay. At isa ko pang dito mga bossing na napansin, off natin to. Natin, nakapark na yan. Ayaw talaga umusad yung sasakyan. Nagkakambyo naman siya mga bossing, pero ayaw umusad. Meron siyang reverse, pero wala pa rin, hindi pa rin naka-indicate. Dito yan mga boss, dito yan naka-indicate dyan. Diyan naka-indicate sana yung drive, neutral, reverse dyan, pero ngayon wala. Kahit ulitin natin, wala siya nakalagay. Dapat naka-park dyan, nakalagay. Yan mga boss, yun ang problema dito sa Nissan Navara Frontier. Napansin dito, ito yung isa ko pang napansin dito mga bossing ay ito dito. May fuse box dito mga boss sa mga Nissan. Pang ilang bisis ko na ito mga boss naglagay ng fuse dito. Itong dito na to, ito yan. Number 10. Ang dito mga bossing nakalagay dito ay yan, yung ET count unit. Yan, ET count unit, automatic control unit ang nakalagay dyan mga boss. Kung babasahin natin buo yan, meron siyang naka-standby na 12 volts. Yan 12 volts. Sa kabila naman, siyempre walang fuse, wala yan. Yan, wala palagi yang pumuputok mga bossing. Tingnan natin dito, parang inhibitor switch pa rin yan. Hindi masyadong makita. Nakasaksak na yung sakit na yun, pero pag sinaksak ko tong fuse na to mga bossing, ito sasaksak ko to yun mga boss dito. Yan, pumutok yan yan yan, pumutok na mga boss. Yan natin yan nakita nyo mga bossing, umilaw siya. Yan, putok na yan. Kaya hindi mo makikita yung niyan, bakit siya pumuputok. Ang problema yan mga boss, yung mga boss yung tester ko mga boss, mahiwagang tester to mga bossing. Yung kanina wala tayong mabasa na ground, ngayon meron na. Sa kabila siyempre 12 volts standby. Yan 12 volts. Sa kabila naman dapat wala siyang ground, wala tayong
Naka-ground na siya agad mga boss, ibig sabihin grounded. Yan o. Dapat wala tayong mabasa dyan. Ngayon mga boss, ito yung pinaka problema niyan, no. Yan. Sa mga Nissan Comunisyo ito. Yan. Ngayon mga boss, kasi matigas to tanggalin. Ito yung sakit, itong sakit na yan. Yan. Kasi kailangan ng dalawang kamay dyan, hindi pwedeng isa. Kasi meron niyang lock. Okay? Yan, okay. Ayan mga bossing, oh. Natanggal ko na yung sakit, hihilain ko mga boss, ah. Hilain ko yung sakit na yan. Yan, tanggal ko na. Ito na yung pinakasakit dyan, no, ito. Dito yan yung wire na yan mga boss. Itong wire na yon, yung sakit na yan, dito yan pumupunta, oh. Kanina mga boss, mayroon tayong mabasang ground. Ito wala na ngayon, oh. Yan, wala na. Maglagay tayo ng fuse mga bossing, kasi itong supply niya mga boss, standby yan, 12 volts palagi. Walang ano yan. Galing yan doon sa battery, yan, oh. Meron yan palaging supply. Ngayon, lagyan natin ng 10 amperes na fuse. Pero nakabunot na yung sakit, ha. Putok, hindi siya putok. Bagong bago pa tong fuse na to, pero hindi masyadong makita sa video. Medyo, ayan. Compare natin yung napumutok mga boss, yan, oh. Basta pumutok na to, yan, oh. Yan, putok na yan. Lagay natin tong fuse na buo pa. Dapat pag saksak natin dyan, puputok na yan. Kung hindi nakatanggal yung sakit. Ngayon nakatanggal naman mga boss, isaksak natin yan dapat. Yan, oh. Hindi na siya pumutok. Ibig sabihin mga boss, yun ang problema, yung sakit na yon sa baba. Ngayon mga boss, para masigurado tayo na doon pumunta yung wire na to, punta doon sa baba. Ngayon mga boss, meron na siyang supply mga boss. Kung titingnan natin, local kasi itong fuse na ito mga boss niya, no? Meron na siyang supply. Dalawa yan. Meron siyang kabilaan yan. Kasi hindi siya hindi siya putok, eh. Yan, oh. Kabilaan yan, mayroong supply 12 volts. Tanggalin natin. Yan, tanggal na. Ito na yung buo. Hindi yan pumutok, kasi tinanggal natin yung sakit. Ngayon, paano natin malalaman mga boss na doon yan pumunta? Para makasigurado tayo, lagyan natin to ng yung matulis na bakal. Kukuha natin to ng continuity kung saan siya pumunta, kung doon ba talaga. Natin ito mapapasa. Yan. Yung walang supply yung lagyan natin, kasi yung may supply na 12 volts sa battery galing yun. Yung sa kabila niya, ha, okay. Yung walang ground, yung walang supply na kuryente, yung lalagyan natin ng matulis na maliit na pangtusok, okay. Ngayon naglagay ako ng wire papunta doon sa baba. Meron na tayong yan, multimeter. Kailangan mayroon tayong multimeter, hindi pwedeng wala. O, tingnan natin, lagay natin dito sa continuity, yan, okay. Yan mga boss, oh. Lagyan natin ng continuity to, yan. Dapat tutunog to. Yan, okay. Punta tayo doon sa ilalim ngayon. Kasi hanapin natin yung wire para makasigurado tayo na doon talaga pumunta. Lagay lang natin tong tester dito. Yan. At punta tayo sa ilalim. Tutusukin natin to mga boss. Itong sakit na to. Tusukin natin to kung ba nandito yung hinahanap natin na wire. So tusukin natin tong butas niya. 10 wire or 10 butas dito. Isa-isahin natin yan mga boss. Okay, tuuna tayo sa ibabaw. Tusok natin tong tape ng multimeter. Ito dapat may tutunog dyan. Tusukin natin to mga boss. Dapat tutunog siya. Yan, oh.
unang salang pa lang mga boss ay tumunog na siya. Ibig sabihin itong wire na to, ito, oh, itong una, lagay natin sa pangalawang butas. Lagay natin dito. Yan, sa pangalawang butas na yan. Yan o. Yung dalawang wire na yan, yun ang binigyan niya ng supply. Ito. Oh. Okay. Punta tayo sa pangatlong butas. Dapat hindi na siya tutunog. Wala oh, walang tunog oh. Pang-apat tayo. Apat na butas. Yan. Yan, wala oh. Ibig sabihin mga boss, ang problema itong switch na to. Yung tinanggalan natin ng sakit. Okay? Galing doon sa fuse, dito pumunta yung wire na yun. Okay? Yan oh, itong yung dalawang butas na yan. Iisa lang yung supply na yan. Punta. Galing fuse sa punta dito. Ito. Okay. Okay, sa ibang butas mga boss, hindi naman siya tumunog oh. Yung dalawang butas na lang yan oh. Yan, wala. Pero pag ibalik natin itong mga boss sa kanyang sakit. Pag ibalik natin yung sakit na to, yung tinanggal natin, ito. Yan. Ay puputok kaagad yung fuse kasi naka-standby yung 12 volts niyan eh. Galing doon sa fuse box. Sa punta yan dito. Tatawid yung kurente. Paglagay natin ng fuse, tatawid yung kurente papunta rito. Kaya continue tayo sa troubleshoot para ipakita natin sa may-ari. Tulad ng dati mga bossing. Ngayon mga boss ay tinanggal ko tong kanyang takip sa kanyang transmission. Tinanggal ko yung langis kasi hindi ko to matanggal itong sensor na yan. Yan. Yan, sensor na yan. Yung sinasabi ko kanina. Meron pa rin siyang dugtong dito mga boss. Oh, na nakasakit din. Yan, kita nyo mga boss yan. Yan, sensor yan galing doon. Sakit yan galing doon sa sensor. Sa sinasabi natin may ground. Ngayon mga boss, tinanggal ko yung sakit na yan. Yan oh. Sa dugtong papunta ng sensor. Yan, magkadugtong yan silang dalawa. Kasi hindi ko yan matanggal yung sensor. Kung hindi yan, bumunutin yung sakit na yan. Yung sakit na yan, yung mga wire na yan, ito mga wire na to. Papunta yan sa control unit niya dito sa loob. Yung sa ginatawag natin nga valve body. Kasama na yung mga solenoid dyan. Ngayon mga boss, ang ginawa ko, binalik ko yung sakit, binalik ko yung sakit dito sa sensor ng neutral and park switch. Ito ang tawag dito. Ito. Safety neutral park switch sana Nissan Frontier. Ngayon mga boss, binalik ko yung sakit. Ngayon, ang ginawa ko, since nakatanggal yung sakit dito, para ma-trouble natin ang saan talaga nagka-problema, tinanggal ko yung dugtong niya. Ito. Tinanggal ko yung sakit na yan. Dapat pag kinabit natin yung sakit dito, yan, may dugtong yan doon papunta ng dito doon sa fuse, itong sakit na to. Kung maalala nyo mga boss, may dugtong yan dito doon yung galing yung supply nya. Kuha nyo mga boss. Ngayon tinanggal ko to, yung sakit na to, para makuha ko talaga yung problema. At since nakakabit na lang yung fuse, yung sakit dito mga bossing, itong sakit na yan, since nakakabit na yan, ay babalik ako dun sa ibabaw kasi lagyan ko nun ng fuse. Pag hindi siya puputok mga boss, ibig sabihin wala dyan yung may problema. Balik tayo dito sa ibabaw. Dito, kung makikita sa video mga boss, ito yung dugtong sa dito, itong na to. Kasi ang isa dito mga boss ay standby yan na 12 volts yan, no. Yan, standby 12 volts. Dapat pag nilagyan natin ng test prop to, yung isa, itong tapat niya, wala tayong makukuhang ground ito. Wala tayong makukuhang ground dyan. Yan mga boss oh. Wala siyang ground, ibig sabihin mga boss, wala siyang contact. Wala siyang contact. Since mayroon naman siyang 12 volts katulad ng dati yung troubleshoot natin, mayroon siyang 12 volts dito. Pag nilagyan natin ng fuse,
puputok siya kaagad. Kasi ngayon mga boss, wala siyang ground, no? Kasi binunot natin yung socket doon sa valve body niya, sa loob talaga. Kung mayroon siyang problema yung neutral and park switch, dito pa lang ay mayroon na siyang problema. Kasi binalik natin yung socket na dugtong galing dito papunta doon. Yung socket na yon, yung sa ibabaw, di ba? Ngayon mga boss, ilalagay ko tong fuse. Pero buo yan mga bossing. Ngayon, isasalpa ko yun dito. Dapat hindi siya puputok. Yan. Hindi siya nag-spark. Ibig sabihin hindi siya pumutok. Tingnan natin mga bossing. Itong papunta sa baba to. Yan o. Meron siyang 12 volts. Sa kabila. Yan. Meron siyang 12 volts. Ibig sabihin hindi siya pumutok. Buo ang kanyang kurente papunta doon sa baba. Papunta doon sa baba. Ibig sabihin mga boss, walang problema tong neutral and park switch niya. Ang problema talaga mga bossing, since wala naman siyang problema dito, hindi siya pumutok. Ibig sabihin wala siyang grounded dito at saka doon sa switch. Ang grounded niya mga boss ay nandun sa pinakaloob niya. Dito pa lang pumutok na yung fuse. Dito pa lang kasi nakakabit yung socket eh. At saka sensor to, di ba? Sensor yan sa neutral and park switch. Inhibitor switch pa rin ito mga boss, pero iba yung pangalan nito kasi ang fuse. Kaya nawala yung reverse. Nung unang lumabas dito, ang unang nawala dito mga boss, yung reverse niya, di ba? Binalik ko ng socket, hindi siya pumutok. Pero ibabalik ko tong socket dito mga bossing. Itong sa ilalim, itong socket na to, nakadugtong dun sa neutral and park switch. Babalik ko muna yan mga boss para continue tayo sa last troubleshoot natin. Okay? Ayan mga bossing, oh. Naibalik ko na yung socket na yan, oh. Ayan, oh. Kita niyo mga boss. Yung socket na yan, dugtungin doon papunta sa labas. Yan, oh. Naibalik ko na ng maayos. Pagka lumangitik mga boss, ay ayos na yan. Ngayon mga boss, ay subukan natin lagyan ng fuse doon sa ibabaw. Kung pumutok siya mga boss, ibig sabihin may problema dito sa ilalim mula dito sa kanyang neutral and park switch. Kasi kanina nasubukan natin mga boss, tinanggal natin itong socket, ito. Tapos binalik natin yung socket doon sa neutral and park switch, hindi siya pumutok. Mga boss, ngayon babalik ako doon sa fuse box, lalagyan ko ng fuse yun. Pag pumutok siya, ibig sabihin pag nakakabit tong socket na to, pumutok ang kanyang fuse, ibig sabihin nandito yung problema. Okay? Ngayon mga boss, babalik tayo doon sa ibabaw. Ngayon, lagyan natin ng tester. Yung nag-test tayo kanina mga boss, ay wala tayong makukuhang ground. Katulad ng ganito, yan, ground yan. Ibig sabihin, mayroon siyang solenoid na may problema. Ito. Yan o, kita niyo mga boss, umilaw na siya kagad, mayroon siyang ground. Ngayon mga sigurado ito mga boss, puputok tong fuse na to pag binalik ko. Yan o. Di ba kanina itong tinanggal natin yung socket dun sa valve body, hindi siya ganito. Ganito siya kanina, ganyan lang. Ibig sabihin wala siyang ground. Ngayon, binalik natin yung socket dun sa valve body, mayroon siyang ganito. Yan o. Para masigurado yun, sureball na tayo mga boss na may problema yung valve body niya sa ilalim, ikabit natin yung fuse na to, number 10 amperes. So, hindi yan putok mga boss, mag-i-spark to, tingnan nyo ha. Yun o, pumitik mga boss, ibig sabihin grounded. Para masubok talaga, tingnan nyo mga boss, meron siyang 12 volts. Yan o, sa kabila. Pero ang kabila, wala na to. Wala na. Pero grounded siya. Yan o. Putok na yan kasi. Tingnan nyo mga boss ha. Tingnan natin. Putok na yan. Okay na, putok. Naghiwalay na yung bakal niya na, no? Putok na yan, oh. Okay. Na-proof natin mga bossing na may problema dito sa ilalim. Dito ang may problema.
Okay. At dito tayo nagtatapos ng troubleshoot mga bossing. At ang may-ari na yung magdesisyon kung ano ang gagawin niya dito. Palit tayo ng valve body dito, okay? Thank you mga boss. At tama yung pag-troubleshoot natin. Nakuha natin talaga yung saan talaga yung may problema mga bossing. Thank you mga boss. At see you in the next vlog natin mga boss at don't be a parts changer.